Alam mo ba, parang halos lahat ng mga tao ngayon ay pinag-uusapan ng tungkol sa investment gaya ng stock at bonds, pero hindi ko maintindihan kung anong mga ito. Naku Nix, pareho tayo dati pero nag-research ako at gusto kong i-share sa'yo kung ano yung natutunan ko. Gusto mo bang malaman? Oo naman, sige, turuan mo ako. Sige, unahin natin sa stocks. Ang stock ay parang pagbili mo ng bahagi ng isang kumpanya. Halimbawa, isipin mo ang isang cake na hinati-hati sa maliliit na slices. Kapag bumili ka ng isang slice, pagmamayari mo na ang bahaging iyon ng cake. O sa kaso ng stock, ito ay ang kumpanya. Maaari ka rin maka-encounter ng mga definition of terms kagaya ng stock, bahagi ng pagmamayari ng isang kumpanya. Dividend, bahagi ng kita ng kumpanya na ibinabayad sa mga shareholders. Dividend per share, halaga ng kita na ibinibigay sa bawat share ng stock. Stock market, lugar kung saan bumibili at nagbebenta ng stock, tulad ng Philippine Stock Exchange o PSE. Market value, ang kasalukuyang presyo ng isang stock o bond sa merkado. Stock yield ratio, sukutan kung gaano kalaki ang kita mula sa dividend kumpara sa presyo ng stock. Bar value, paunahang halaga ng stock o bonds na itinakda ng kumpanya. So kung bumili ako ng stock, sana akong shareholder. Tama! Ngayon naman ay, ang bonds ay iba. Ang bonds ay parang nagpapautang ka sa gobyerno o sa kumpanya. Kapalit nito, binabayaran ka nila ng interest. Sa madaling salita, hindi ka may-ari pero para kang isang lender or nagpapautang. Para naman sa bonds, makaka-encounter ka ng definition of terms ng bonds. Isang uri ng security na nangakong magbabayad. Coupon, regular na bayad na interest sa bondholder mula sa pagbili hanggang maturity. Coupon rate, ang porsyento ng interest kada bayaran. Price of a bond, P, halaga ng bond sa oras ng pagbili. Par value or face value, F, halagang matatanggap sa maturity date. Kapag ang P is equals to F, binili ang bond sa par. Kapag ang P less than F, binili ito ng mas mababa o sa discount. Gets ko na, ang stock ay ownership at ang bonds ay utang na may interest. At ngayon, ikumpara naman natin sila. Ang stocks ay kumikita mula sa dividends o sa pagtaas ng presyo nito na tinatawag na capital gains. Ang bonds naman ay kumikita sa fixed interest payments na garantisado. Alin nga bang mas risky? Mas mataas ang risk sa stocks dahil pabago-bago ang presyo nito sa market. Pero mas mataas din ang posibleng kita. Ang bonds naman ay mas stable, pero mas mababa ang potential ng kita. Saan ba nabibili ang stock at bonds? Ang stocks ay nabibili sa stock market. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ang Philippine Stock Exchange or PSE. Kung international markets naman, may Ang bonds naman ay nabibili sa bonds market, tulad ng Philippine Dealing Exchange Corporation, known as PDX. So may iba't ibang lugar para sa dalawang investment types. Interesting. Ano naman ang ginagamit ng mga tinatawag na market sizes? Mga market indices ay ginagamit para sapatin ang mga performance ng stocks o bonds market. Para sa stocks, dito sa Pilipinas, may Philippine Stock Exchange Index. Sa US, may Dow Jones and S&P 500. Para sa bonds, may mga indices tulad ng Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index na sumusukat sa bond market performance. So parang mga report cards ng performance ng mga merkado? Exactly! Isa pang halimbawa, sa Jollibee ay isang public company na may stock sa PSP. At kung bumili ka ng stock sa Jollibee, magiging shareholders ka na. Wow, so ibig sabihin, pag kumita ang Jollibee, bahagi na rin ako nakita nila? Tama. Sa bonds naman, halimbawa ay retail treasury bonds ng gobyerno. Kapag bibili ka nito, para ka na rin nagpapautang sa gobyerno at binabayaran ka nila ng interest. Nes, sobrang dami kong natutunan. Stock para sa mas mataas na kita pero may risk. Bonds para sa stable na kita pero mas mababa. Oo, at tandaan, ang tamang investment ay depende sa goals mo at risk tolerance. Huwag kalimutang mag-research bago mag-invest. Salamat sa panonood! Sana madami din kayo natutunan tulad namin.